Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. Arise in you the hope of glory. Where is Christ? Gusto ko po kayong marinig. Where is Christ in you? How long Christ will be in you? Forever. As you live for Him, abide in Him, always with Him, in living His life. Ngayon nyo, ang mundo, ang church, hindi po siya tumitigil humanap ng paraan para magtagumpay. Pero napakapalad po ninyo, nating lahat. Dahil yung pong hinahanap nila at pinapagpagura nila na hanggang ngayon hindi nila matagpuan, ay nakatira sa inyo. At yun po yung lagi kong sinasabi. Pag nakabalik ang church sa apostolic revelation, naging malinaw sa kanya ang apostolic teaching at idinibot niya ang kanyang sarili sa apostolic revelation. I-enjoy po niya ang tagumpay habang panahon. Without limit, every day, everywhere, in any situation and circumstances. Si Jesus po, tanging siya lang ang sikreto ng tagumpay ng buhay natin. Don't ever forget that. Alam mo, sabi ng 2 Corinthians 2:14, thanks be unto God. Why thank God? For what reason? Who gives us the victory? And who is that victory? And who is our victory? Who gives us the victory? In Christ Jesus. It's Christ. Siya po yung inyong naging divine nature, divine being, divine substance. Siya po ang inyong completion, siya ang inyong perfection. Wala na po kayong kulang kay Jesus. Kaya yung pong paghahanap po ng chart ng kasaganaan, yung paghahanap ng church ng tagumpay, yung paghahanap ng chart ng kapayapaan, kagalakan, at tunay na kahulugan ng buhay, kahit si Jesus po'y tinanggap niya, ay bunga po ng kawalan ng pagkaunawa sa katotohanan ng pinapaabot ko sa inyo. Bunga po ng hindi pagkaintindi ng apostolic revelation. Bunga po ng tinanggap na maling turo at kulang sa katotohanan ng mga turo. Malinaw po ang Bible. Thanks be unto God who gives us the victory. Ang victory po ay gift ng Diyos. You don't pay for it. You don't struggle to have it. You don't buy that. It's a gift from God. Thanks be unto God who gives us the victory. Who gives you the victory. Gives you the victory. It is freely given. At sino po yung precious gift na binigay ng Diyos sa atin na siya nating everyday, everywhere, eternal victory? Ang Panginoong Hesus. Na lahat ng area ng buhay natin ay sinetel na po niya nang siya itinanggap natin. At sinelyohan po niya ng tagumpay. At ang problemang dinadanas ng buong mundo ngayon ay bunga ng kawalan niya ng Kristo sa puso. This is the most worst thing that happened in the world today, to live without Christ. It's a dilemma. It's a great crisis. It's a clear disaster. Isa pong buhay na uncertain, hopeless, helpless. At kahit ano pong gawin ng tagamundo, ng United Nations, European Union, ng IMF, ng World Bank, ng Arab countries, ng dating mayamang mga bansa, yung joint
ability, and much brainstorming, study, hindi niya po matatamo ang tagumpay. Matagal na po nilang ginawa yan. Pero hanggang ngayon hindi po nila matamo ang tagumpay. Tanging pangalan lang ni Jesus ang ibinigay sa ilalim ng silong ng langit. Nasukat ikaligtas ng sangkatauhan. Ang salitang tangi, ang ibig sabihin siya lang talaga. Acts 4:12. There is no other name given under heaven where men can be saved except the name of Jesus Christ. It's so sad. Ang mga educator, philosopher, mga dean ng university, mga politician, ang mga may doctorate, may divinity, ay hindi nakarating sa kaligtasan at katotohanan. Sa gitna po ng mga credential na yan. Dahil pinipilit nilang solusyonan ang problema nila, ng bansa nila, ng buong mundo, nang wala po si Jesus. Hindi po siya mangyayari. Kung sino ang creator ng langit at lupa at nagbigay ng buhay sa ating lahat, siya ang tanging solusyon. Genesis 1:1, it says, in the beginning, God created, Elohim, the heavens and the earth. In the beginning, eternity past, eternity future, God is the answer to everything and to all things. In the beginning, God created. Eternity past, eternity future, God, Jesus Christ, is the only answer. In the beginning, God created. Do you understand that? Is that clear to you? Kaya kung meron po tayong dapat gawin ngayon ay madaliin ang pag-abot sa kanila. Dahil yung issue po ng sakit, karamdaman, kahirapan, lungkot, takot, dusa, sama ng loob, habag sa sarili, gawa ni Satan, whatever it is, ay hindi na po issue. Siya po ay matagal na pong tapos. Sino po tama po? Si Jesus. Lahat po ng ito ay matagal niya ng sinolusyonan, tinapos niya na. Sabi po ng John 19:30, sa bibig mismo ng Panginoong Jesucristo, it is finished. And the word finished means it's done. It's finished. Ano po yung pininis niya sa cross? Ito pong mga curses na ito, bunga ng sin. Tela niyo po, namang kasalanan, talagang ang dulot niya po ay mga sakit, mga karamdaman, patungong kamatayan. Anong sabi po ng James 1:13, 14, 15, pag ang nasang mali ay nasunod, siya po ay namumunga ng kasalanan. At pag ang kasalanan po ay malaki na, siya ay namumunga ng kamatayan. Kaya ang kasalanan po talaga maliit o malaki ay walang benefit sa buhay ng tao. Wala siyang ibibigay na blessing. Wala siyang ibibigay na beauty, na favor, na advantage. Lahat po ay distraction. Kaya na magkasala po si Lucifer, na siya rin pong Satan, mula sa langit, siya po ay tinapo ng Diyos pababa ng langit. Dahil ayaw ng Diyos ng sin. Kaya sa bagong langit at lupa, wala na pong kasalanan ng New Jerusalem. Wala na pong sin. Dahil kahit minsan ang sin po ay hindi nakakalugod sa Diyos. And sad to say, marami po mga churches ngayon ay puro grace po yung tinuturo. Walang condemnation ng sin. Walang godly sorrow concerning their sins. Walang metanoia, ang ibig sabihin, to turn around from their sins. Yun po yung Greek meaning ng repentance. Ang lahat po ay shallow, full of hypocrisy, statement na pag nagkasala sila ay, Lord, I'm sorry. Yun po yung mga grace teacher.
na tinuwis, pinerbert ang truth ng Bible. Minususe at inabuse at inoveruse yung biblical grace. At pinaniwala po naman nagtuturo ito yung kanilang kongregasyon ay ligtas kasi naman ay I'm sorry sa Diyos. That is not repentance. That is hypocrisy. Pag binasa po natin ang Bible sa Old Testament, ang nagkakasala po mga anak ng Diyos ay naglalagay po ng abo sa noo, nagtataki po ng sako sa sobra pong hiya sa Diyos. Kaya po yung salitang I'm sorry, hindi po yun statement ng langit. Yun po yung deception ni Satan. Ang nagsisisi ng kasalanan, tumatalikod. Halimbawa, naninigarilyo ka, alam mo palang mali. Nagsisi ka ng kasalanan, pumunta ka sa Panginoon, ay hindi mo nagagawin yun. Nagnanakaw ka, hindi ka na magnanakaw. So nangangalonya ka, hindi mo lang ito titigil, kundi mapupuot ka sa ganito kahalat kapangit na gawa. Nabubuhay yung isip mo sa kalaswaan. So lahat yun ay i-renounce mo. Nagnanakaw ka lang ang kaputandog. So hindi ka na magnanakaw ngayon, magbibigay ka na. Hindi ka nagpipersport, matagal mo nang alam tungkulin mo sa Diyos yun. Nagkikibit-balikat ka lang. Hindi mo sinusunod yung utos niya, so susunod ka na. Para lalo kang mapagpala. Wala kang commitment, so magkukommit ka na. Unfaithful ka sa mga vows mo, pledge, mga oath, promises sa Diyos, na hindi mo sinusunod ngayon, nag-repent ka, gagawin mo na siya. Hindi ka nabubuhay sa panalangin, nagsisi ka man, nanalangin ka na. Hindi ka nag-aayuno sa kaya mo, ngayon mag-aayuno ka na. Hindi ka nag-evangelize, ilalagpasan mo lang yung kapwa mo, wala kang burden sa pamilya mo, sa barangay mo, sa bayan mo, sa office mate mo, sa mga kapwa mo estudyante, kapwa mo negosyante. So ngayon, hingi ka na ng burden sa Diyos para abutin sila. Noon, you always stay, now you will go. Kasi yun sabi ng Lord, go and make disciple of all nations. Dati noon, bishop at pastor ka, puro theology yung tinuturo mo ngayon, truth na. Kasama ng manifestation ng glory ng Diyos at na marami pong signs and wonders and healing para sa mga tao na nangangailangan ng freedom at deliverance. Hindi ka honest noon, ngayon honest ka na. Full of exaggeration yung statement mo ngayon. Kung ano lang ang tama at nararapat, yun lang sinasabi mo. Dati, nalabas sa bibig mo, puro idle, empty, useless word. Ngayon, mga salitang totoo, mga pangako ng Diyos. Noon, ang kinukumpis mo, yung gawa ng diablo, yung sabi ng x-ray, yung nararamdaman mo ngayon, what you are confessing is what is written and what is finished. Yung ginawa ng Lord sa cross, yung mga ipinangako niya. Dati noon, unforgiving ka, ngayon, forgiving ka na. Dati noon, unmerciful ka, ngayon, merciful ka na. Dati noon, nag-ooperate ka sa fruit of the flesh, ngayon, you operate in the fruit of the Spirit. Dati noon, madali kang magalit, ngayon, may control ka na sa rage mo, sa anger mo. Dati noon, maingay ka, hindi ka pa tinatanong, nagsasalita ka na ngayon, matalino ka lang nakikinig, kahit alam mo yung sinasabi, but you listen in respect to the one who is talking. Dati noon, kulang ka ng love sa asawa mong babae ngayon. You love her dearly. Dati noon, kulang ka ng submission sa asawa mong lalaki, lagi mo siyang pinangungunahan, lagi ikaw yung maharap sa meeting, ikaw yung salita ng salita without consulting your husband. Ngayon, you change away. Simula ka lang mag-submit sa kanya. Dati no, wala kang time sa mga anak mo. Ngayon, meron na. Dati no, pag nakikita mo sila, lahat ng nakikita mo, puro mali. Asal nila, kilos, mali, kasi perfectionist ka na wala kang patience. Wala kang long suffering, kaya hindi mo sila nadala sa Lord, lalo mo silang inilayo sa Lord. Ayaw ka nilang makita, ayaw ka nilang marinig. Hindi dahil hindi ka nilang mahal, kaya lang, naboboring na sila. Pag nakikita ka kasi laging nalabas sa bibig mo yung mga ginagawa nilang para sa ipangit at mali. Nang hinahanap nila yung love mo, yung understanding, yung concern, that you will fill up what is lacking in them, at ititreat mo sila na mga anak na inuunawa.
At ang ginagamit mo, hindi authority, hindi strength, hindi force, but love. At yun yung winnable thing. You operate in love. Dati noon, self-centered ka. Now, Christ-centered ka na. Dati noon, kung bishop at pastor ka, gusto mo, lagi kang sikat, lagi kang tanyag, wala ka namang nararating. Shallow yung pag-commitment mo sa Lord. Unholy ka, ungodly ka, unrighteous ka. So ngayon, Christ-centered ka na. Dati noon, babad ka sa cellphone, sa messenger, isang araw damadaan, hindi ka nakikinig ng aral ng Tate Apostol, hindi ka nagbabasa ng Bible, hawak mo dyaryo, channel ng television, remote. So, you repented, then you change ways. Hindi ka na natutulog na hindi ito hinahawakan, hindi binabasa. Nakakalimutan mo halikan yung may bahay mo, pero yung word of God, hindi. Ito yung ginagawa mong tandayan, unan, kumot. Dati na, nang minimeditate mo, problema, ngayon, word of God na solusyon sa problema mo. Do you understand me living like Jesus people? Pakiwave nga po yung dalawang kamay na nakakaintindi. The curse was broken. May mga sakit karamdaman, curse yan bunga ng sin. Galatians 3:13 tells us, pati yung kahirapan, kamatayan, Jesus Christ redeemed us from the curse of the law. The word redeem means He bought us. Kagaya po ng isang, ito, singsing, sinangla sa pawn shop. Ang tumubos po ay si Jesus. Yun po tayo Nakasangla ang kalalawa natin kay Satan patungo ng hell. Walang makapag-redeem sa atin. Religion cannot redeem us. Secular humanism teaching cannot redeem us. Popularity cannot redeem us. Politics and your political party cannot redeem you. Your university, your theology, your doctorate, your divinity, your company cannot redeem you. Rosary, penance, penitence, prayer of the priest cannot redeem you. Sacrament, all kinds of sacrament cannot redeem you. United Nations, WHO, European Union, IMF, World Bank, lahat ng stock exchange sa buong mundo, Wall Street sa US, cannot redeem you. Tayo po'y nakasangla kay Satan, doomed to die in hell. And the Father sent Jesus Christ on the cross. He died for us to redeem us. Binayaran niya po tayo, tinubos ang binayad niya buhay niya. At mula sa dilim sa kamay ni Satan, inalis niya po tayo. Colossians 2:12-15. At nilipat niya tayo sa kanyang kaharian. Mula sa pagiging anak ng Diablo, binayaran niya tayo, tinubos, kinuha. At ginawang anak ng Diyos. Yun pong ibig sabihin, He redeemed us from the curse of the law. They understand that. At pag napunta ka sa Lord, hindi ka lang ligtas. Kasi alam nyo, ang isang sign na ligtas ang isang tao, hindi po yung tinuturo ng grace teacher dyan na pag tumanggap sa Lord, ligtas na. Ito po kasi mabababaw na ito, na hindi kilala ang Lord at hindi naranasan ng Lord at bagsak po yung prayer life. Hindi na nagtuturo ng kulang, nagtuturo ng mali. Hindi po yun yung sign na ligtas ka na kasi tumanggap ka. 37 years na po ako naglilibot sa church sa bansang ito at buong mundo. Hindi ko po mabilang na iba't ibang klase ng tao na pina-encounter ko sa ibabaw ng lupa. Ateista, komunista, terorista, satanista, matalino, mangmang, politiko, bilyonaryo, pulubi, mahirap, kurado, akusado, bilanggo, gwardya, tomboy, bakla, lalaki at babae. At nakita ko, marami po rito tumanggap sa Lord. Pero hindi po yun assurance na ligtas na sila. Alam niyo ang ibig kong sabihin? Sa mga churches na pinanggalingan ninyo, namin tumatanggap, pero kita niyo yung gali, kita niyo yung buhay. So, ang sign na ligtas ka,
ay ito. 2 Corinthians 5:17. Ang sinamang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. That is the sign. You become a new creation. Bago ng nilalang. The old is gone. The new has come. The old is gone. Ano po yung nawalang old? Yung old sinful nature mo. The new has come. Ano po yung pumalit? The divine nature of Christ. Kasi mahirap magbago nang wala si Kristo. Pwede mong baguhin yung buhok mo, yung style ng damit mo, yung makeup mo, yung pulbos mo, yung ilong mo, yung eye, nose, lip. Yung iba po'y bust lip, yung iba po'y head lip. Ayaw nila ng spirit lip, lifted in the heavenlies. Pwede mong baguhin yung style ng pananamit mo, pantalon mo, sapatos mo, how you dress, how you eat, how you move, how you talk, how you work, how you sleep. Minsan tulog mo pakaliwa, pwede mo ilipat sa kanan. Minsan flat ka, minsan naman ay nakadapa ka. So, pwede mong gawin yun. Yung manirisi mo, minsan nagmamadali ka, minsan naman so calm ka, so sober na, lumalakad ka dahan-dahan. O pwede mong baguhin yung boses mo, minsan mataas, minsan mababa. O pwede mong baguhin yung katawan mo. Dati noon, ano ka? Overweight ngayon. Normal na yung weight mo. Dati noon, hindi ka lang may fatty liver, you're so fat. So ngayon, nag-diet ka. So, slim liver na yung dala mo, kaya slim na rin yung katawan mo. So, pwede mong baguhin lahat yan. Yung treatment mo sa asawa mo, mga anak mo, kung mga anak ka naman, yung treatment mo sa magulang mo, yung love, respect, at obedience mo sa kanila. Pero yung nature mo, you cannot change that. Are you with me? It is only Jesus Christ who can change that. Kaya malinaw ang sabi ng Bible 2 Corinthians 5:17, Therefore, if anyone is in Christ Jesus, he is a new creation. Automatic, pag nasa Lord ka at naranasan mo siya, tsak mababago ka. Hindi pwedeng hindi. Ako, minsan ko lang na-encounter ng Lord Niribig niya yung sarili niya sa akin sa pamamagitan ng brochure. Kaya ako, lagi kami dalang brochure Para sa akin, malaking kasalanan yung aking pong clutch bag at touchy case, walang brochure. Kasi kung hindi dahil dito, hindi ako nakapasok sa langit. Ginamit ng Diyos yung brochure na naglalaman ng salita niya para abutin ako. Na-reveal si Jesus sa akin through His Word na tinatawag natin Jesus paper. Para sa akin, malaking kasalanan na lalabas ako ng bahay araw-araw, wala akong sisherang, wala akong dalang brochure. Kahit naka-Amerikana ako, kahit anong ayos ko, may dala ako nito. Sabi nga ni Nanay pa, kilala ka ng mga tao rito, yung ayos mo. Sabi ko, hindi naman ako mahalaga. Ang mahalaga si Kristo, maipakilala ko. Are you still there? Hindi naman ako si Bishop na involved sa popularity contest, involved doon sa Make Me Known ministry, involved doon sa It's About Me and self-serving ministry. Hindi ako kagaya ng chairman ng Movement Coalition na after sa reputation niya, higit pa yung pagpapalagay niya sa reputation niya kaysa sa pahalagay niya yung ginawa ni Jesus sa cross. I'm not like them. I'm unique. I'm one of its kind. Kung ano ako, yun ako sa Diyos. I don't imitate anybody. I imitate Jesus Christ. Are you still there? Kaya nang ma-encounter ko yung Lord, once lang, January 12, 1986, that is the end of Satan's control in my life. That is the end of Satan's work in my life. That is the end. Hindi na po siya na-resurrect. It died more than 37 years ago. It will remain dead hanggang bumalik si Jesus. You have to understand that. At nakita ng mga kamag-anak ko, ni Nanay Ellen, ng mga kapatid ko, kaibigan, yung pagbabago ko. At tinanong nila ako, sabi nila, paano ka nabago? Sabi ko, hindi ako nabago sa sarili kong lakas. Panay punta ko ako sa Quiapo. January 9, panay
Panay tulad ko dyan ng karo ng itim na Nazareno. Panay halik ko doon sa itim na Nazareno. Kada Wednesday, meron akong abo sa noo. Lagi ko sa Baclaran, sa Quiapo, sa Santo Domingo, yan sa Christ the King, sa Quezon City, sa Cubao, kasi malapit bahay namin doon. Yan sa 13th Avenue, kasi doon yung negosyo namin, doon yung bahay namin. Ilang bloke lang yan sa amin, kasi nasa 15th Avenue kami, 13th Avenue, 2 kalye lang yan. May ulan, may lindol, may bagyo, lagi ko nandoon. Alam ni nanay yun, bago kami masyal, nung unbeliever pa kami, inaaya ako isa sa simbahan, nagsisimba kami. Hindi ako kagaya na marami riyan na nagsisimbay, nakatunganga. Tapos pag may papasok na maganda makakalimutan niya si Father, sabi niyo. Alam ng simbahan yun. Hindi ako kagaya ng iba dyan na may kasama siya, nagchichismisan. Wala silang pakialam kay Father. Si Father Rupino. Si Monsignor Mario. At saka si Bishop Fidel. Ako hindi ako ganon. Nakikinig ako kahit ayoko kay Father Constancio. Seryoso ako, nakatango ang ulo, taimtim na nananalangin. Even though hindi ko sigurado kung sinagot ako ng Diyos. Kasi kadalasan, yung mga prayer naman dyan, nasa papel hindi naman galing sa puso Tama po ba yun? Iba naman kasi yung panalangin galing sa puso at galing sa papel. Kasi yung papel na pupunit yan, pag nabasa ng tubig yan, wala na yan Kung yan yung minimemorize mo, nawala. Paano ka pa mananalangin ito? Pero pag galing sa puso, hindi mananakaw ng diablo yan. Amen. At hindi mo minimemorize yan, talagang taimtim yan, alinsunod sa pangangailangan mo. At gusto mong ipanalangin tao na gusto mong makapasok sa langit. Pagdating ng offering, nagbibigay ako. Hindi ako nag-aabuloy nagbibigay ako. Yung iba ron, uhulog, 2 piso. Pero pag bumili siya ng sigarilyo, kahakaha, 20 pesos. Amen. Are you still there? Uhulog, 5 piso. Pag bumili ng alak, purihin ng Panginoon, daan-daan. Pag stay child, 1,000. Ako hindi ako ganon. Pag dumadaan po yung rebulto ni Maria sa tapat ng bahay namin, sa 15th Avenue, kasi yung bahay namin nasa tapat ng kalsada. Ihatid po yung rebulto ni Maria ron sa 13th Avenue. Pag nagiinuman kami ron, tinitigil ko inuman, kinakausap ko yung mga kaibigan ko, mga abogado, mga seaman, tigil muna kasi dadaan yung rebulto ni Mama Mary, magbigay-pugay tayo. So, ganun po ako kadeboto sa mali. At paglagpas po nila Mama Mary, tagay uli. Toast tayo, inom tayo. So, respect yun, respect. Nawaan niyo yun? Naintindihan niyo po yun? Yung taong grotto, 14 na istasyon. Yung iba tumatalon Alam niyo yung ibig kong sabihin? Di ba, istasyon niya, pumunta kang Israel, yung Via de la Rosa, the way of suffering. Kinopia lang naman nila sa Israel yung grotto dyan sa Novaliches ibang kasabay ko rin tumatalon, hindi ba hagdanan yan? 14 na istasyon, pataas. Yung iba, sabi nila number 1, maya-maya. Parang patintero, alam niyo yun? Ako, hindi ako ganon. Talagang, taimtim talaga ako, gumagawa ng kamalian ko. Para akong si Apostle Paul Yung obsession ko sa religion na kinamulatan ko, ganon po katindi. Apostle Paul, yung obsession niya sa Judaism, ganun katindi. Pinapatay niya yung mga follower ng the way ng Lord Jesus Christ. So, yun yung buhay natin. Even though, ang pangalan niya Paul, ako Renato, pero yung obsession, almost the same. Dinidepensa ako yung religion ko. Yung aking ang kaibigan, na born again yun minsan sinyera niya ako, inaway ko, sabi ko, pinapainom lang kita, pag hindi ka tumigil, bubuhusan kita ng beer sa ulo.
Ano sinasabi mong pagbabago? Ba't masama ba akong kaibigan? Inisa-isa ko yung mga piniinom ko sa kanya, binigay kong babae. Yung binalato ko sa kanya pag nananalo ko sa sugal, yung manok na pinakain ko sa kanya roon, sa manok na natalo ng kaaway namin sa bungero, yung binilang ko yung mga, alam niyo, alam niyo, yung tinolang manok. Ano ba yung sahog doon? Papayang kulay green. Kita mo, ilang beses mong kinain yung papaya riyan, pinaluto ko yan, 7 kinain mo yung manok, yung hita. Talaga inisa-isa ko yun. So sabi mo, magbago ko. Sabi ko, sobra ka naman, wala kang utang na loob. Yung pantalon mo, ako bumili niyan. Sabi mo sa akin, magbago ako. Naintindihan niyo po yun. Magmula ka ako na maging kaibigan kita, 13 taon, ako nagpapainom sa'yo. Sasabihin mo, magbago ako. Ikaw, anong ginawa mo sa akin? Sumagot ka, sasampalin. Hindi mo makakibo eh. Totoo naman sinasabi ko. Kaya lang, sarado isip ko. Ang sinasabi ko, mabubuting gawa. Ang sinasabi niya, pagbabago. Pero yung mabubuting gawa na yun yung mabubuting gawa ng masama. Kasi tinuruan ko siyang lalong maglunoy sa kasalanan. Amen. So, ganun po ako ka-obsess sa akin pong belief. At sabi ko sa akin, sa susunod nating pagkikita, ayoko nang marinig sa iyo yung sinasabi mo sa akin, born again, born again. Kulang ka lang sa inuman kaya ka nagkaganyan Amen. Nahilo ka ako, Rosa. Inunan mong konting shock. Palitan natin ang stage dyan. So, ganyan po ako kadiboto. May groto, isang istasyon, 30 minutes ako ron. Sabi ko, taimtim po talaga. Pwede ka palang deboto sa kamalian, wala ka naintindihan Tapos ang isang istasyon, 2. Yung iba po ron, 30 minutes, ako 3 hours pataas. Ganun po ako katagal doon. Yung iba, hinihingal na, ilalim may mga rayuma. Ako talaga hindi ako hinihingal hanggang sa 14. Pag nakarating na ako ron sa itaas, punta kayong nabaliches, punta kayo, pero kailangan pumasok ng groto, mapapagod lang. Pag nakarating na ako sa itaas, sabi ko, pakiramdam ko, nakapasok na ako sa langit. At pagkatapos noon, dadaan pa ako sa simbahan. And the rebulto ni Maria, may tubig dito sa ibaba Nakuha niyo yun? Yung iba sumasalok doon, umiinom, kasi pag may sakit sila, yun po yung tradisyon, pag uminom sila, gagaling sila. Bago umakyat ng 14 na istasyon, dadaan ako ron. Sa simbahan. Doon rebulto ni Mama Mary. Ganun po ang buhay ko noon. January 12, 1986, lasing po ako galing nightclub. The Lord arrested me. Naglalakad po dyan sa Cubao, sa may coronet. Hindi kasi ako umuwi, hindi lasing na lasing. Para sa akin, iinom ako ng konti, iinom ako ng marami. Parehas lang. Kaya kung inom akong konti, hindi na ako iinom. Talagang sinasagot ko yung gagawin ko kahit sa kasalanan. Pag nakipagkaibigan ako, talagang buong-buo yan kahit mali. Pag nagbigay ako ng tulong, buo talaga yan. May the grace of God, ni-reverse yan nang nakarating ako sa Kanya Lasing na lasing ako, sabi ko. 26 years old. Kasi nagsimula ako sa kasalanan, 13 years old ako Independent sa buhay, sabi ko. Pauwi na ako ng 15. Kasi yung coronet, 15 mga ano lang yan pag nilakad mo, hindi ka lasing, mga 1 oras. Pag lasing ka, mga 2. May nagbigay ng brochure. Sabi ko, ano to? Sabi niya, basahin mo. Umalis ka sa dadaanan ko, bubugbugin kita. Nagawin ko po ng bahay. May nagsalita. Holy Spirit. Hindi ko alam na Holy Spirit yun. Sabi niya, basahin mo. Nasa ko siya. Tanggalasing ko Kagaya po ng kandila pag dinadala kami ng nanay namin sa albularyo. Di ba may bakal yun? Tapos mainit. Tapos may kandila 3. Yung isa para sa kapre. Iba doon sa maligno. Yung isa para ron sa impacto. Dadasalan na albularyo yun Tapos ganoon sa bakal, di ba?
Tapos maghuhugis tao na yun. Sabi niya, ayang kapre yan. Taga-Cagayan Valley. Sabi niya, may kapre, yung kapre ng Cagayan Valley. Sabi niya, gumagala-gala. Ay, nagpunta ng Metro Manila. Namasyal sa NCR. Teka lang ang kandila. Nilumitaw na naman. Sabi niya, ayan galing sa Antique yan. Bisaya yan. Maligno yan. Nawaan niyo yun. Nawaan niyo yun. Sabi niya, ano yan? Namamasyal. Sa probinsya. Gusto niya makita yung NCR. Tatlong kandila. Alam niya, ibig kong sabihin, mainit yung bakal lusaw ka agad yung kandila Tapos may tubig, may basin. Bagsakan siya dyan. Hindi lumabas naman. Sabi niya, ito Tagalog to. Tagaluson. Sabi niya, duwende to. Yung tatlong kandila, Luzon, Visayas, Mindanao. Tapos, dekorasyon na ng albularyo yun. Tapos lalawayan ka na. Amoy tuba, apat lambanog yung albularyo. Laway. Hindi tatabla ng COVID yun kasi malala na sa COVID yun Lagyan ka ng abo sa noo yan, may yung lahat ng bakterya. Alaman tayo naiintindihan Pagkatapos, ayan na. Ilagay mo to sa ilalim ng unan mo. 3 araw. Pag nag-crack na yung unang crack, yun yung duwending Tagaluson. Yung ikalawang crack ng kandila, yun namang malignong taga-Antique. Taga-Visayas. At yung ikatatlong crack, yan yung yun yung taga-Mindanao, yung taga-Cagayan Valley. Yun yung kapre sa Cagayan Valley. Pag nag-crack na yan, wala na yung sakit ng ulo mo. Yung ginawa ko roon sa brochure. Ilagay ko sa ilalim ng unan. Hinigaan ko. Minemorize ko siya araw-gabi. At doon ko nakilala ang Panginoon. Hanggang ihagi niya sarili niya sa akin at ang sumunod kong minemorize yung Bible. Kaya yung conversion ko, totoo. Isang encounter lang sa Lord. Kaya ako nagtataka ko sa maraming bishop at mga pastor. Ang dami umaating kongregasyon sa kanilang gawain. Hindi siya nababago. Hindi nila maipaliwanag at masagot kung ano ang dahilan. Ako alam ko. Na-encounter nila yung bishop at pastor. Si Jesus hindi. Believe me, Church of God, mga minamahal, Pilipinas. Minsan mo lang ma-encounter ang Lord. Kahit gaano kalalim ang sugat mo sa puso. Gaano kalala ang gawa ni Satan. Believe me, the Lord will set you free. Nang mapunta po kaming Singapore, first travel ko, abroad, nung pwede na pong bumiyahe. Yun po ay last year, month of August. Kami po yung nasa airport na dumating po isang malaking lalaki. Siya po yung si Bruce, taga Arizona, USA. Dami niya pong bit-bit na bagahe. Iniwali ko, ako po yung observer. Gusto ko pong makita ang mga tao because I love them. I want them to come. I want them to know the Lord. Friendly po ako. Sabi ko, ang dami mong bit-bit, hindi ka baka ako nahirapan. Sabi niya, Amerikano medyo ma-pride. Sabi niya, I can manage. Sabi ko, manager pala ito because he can manage. Gumiti lang po tayo. Usap po siya. Sabi ko, where are you from? My friend. Sabi niya, from Arizona.
USA. Sabi ko, are you in vacation? No, I stay in the Philippines. But I'm planning to go back to my country because meron po siyang galit sa puso. Umara sa kanya na pagsamantalaan siya ng mga local government official sa isang bayan sa Rizal, kaya binenta niya yung property niya malapit sa lake, no? Sa Laguna, na napakagandang lugar. At nila siya babalik. At disappoint siya. Kasi namantala ko po yun para magkaroon kami ng mahabang conversation. Kasi ang flight niya gabi pa eh. Eh kami, nung dumating kami ron, tanghali. Ang flight namin, hapon siya gabi. Kaya matagal po siyang nandoon. So, sabi ko, how's your life? Sabi niya, not fine, not good. Sabi ko, what do you mean not fine, not good? Ito po yung istorya niya. Sabi niya, meron akong 3 naging asawa, lahat divorce. Sabi ko, ano ka ako yung buhay mo nung bata ka pa? Makinig po kayong maigi ha. Ito po yung generation curse. Dito mo makikita yung operation ng generation curse. Malinaw na malinaw. Sabi niya, puno ako ng hatred. Kako kanino? Sabi niya sa father ko. Kako anong reason? Lagi niyang binubugbog yung mother ko sa harap ko. At pagsawa na siyang bugbogin yung mother ko, ako naman binubugbog niya. Kako yun ang reason kung bakit mo rin binubugbog yung mga naging asawa mo. Correct. Kung ano nakita ko sa ama ko, ginawa ko sa mga asawa ko. 3 divorce. Hindi po mahabang panahon yung pagsasama, ha? Maiksi lang. 3 divorce. Sabi ko, I sympathize with you. Kako, if you will allow me, I will give you the answer why you do that. Sabi niya, go on, talk. Inuhento ko po ang Lord. Sabi ko, have you read your Bible? Sabi niya, I don't read the Bible. What are you doing? I'm involved in a nightclub business. Do you succeed? No, I go bankrupt. Karis pa rin po yun. Explain ko po sa kanya ang Word of God in detail, sa kanyang kasimplihan. Sabi ko, will you allow the Lord Jesus Christ to change you and to reverse that curse and turn that into blessing? Hindi po siya sumasagot kasi para sa kanya, per time niyang narinig yun eh. Magsi-70 na siya eh. Siyempre, Amerikano yan eh. Matalino, nag-aaral. Tapos may mga property. Tapos strong-willed. Ititigan niya daw. Sabi niya, are you kidding? Sabi ko, no. I'm serious. At kinuwento ko naman yung buhay ko. Yung testimony ng life ko. Sa kapal ng presence ng Diyos, hindi na po siya makakilos. Masyado na po siyang convicted. Attracted to Christ and convicted sa salitang sinasabi ko. Then, nag-iba po siya. Nilig ko po siya sa prayer, pinatanggap ko sa Lord. Miyak po siya. Tapos niyakap ko, ang laking lalaki eh. Niyakap ko po siya. Amoy Amerikano. Tapos nakita ko po, dumudugo po yung paa niya. Yung kamay niya. Sinipsip niya po yung dugo. Sabi ko, you have a wound? Sabi niya, yes. Tumama raw sa maleta at na-scratch po yung balat. Sinipsip niya po yung dugo. Tapos kumuha po siya ng tissue maitim, tinapal niya para tumigil daw yung dugo. Nadurog yung puso ko. Sabi ko, Bruce, don't do that. Talala lang yung wounds mo. Sabi niya, this is the only remedy. No, that is not the remedy. Christ is the remedy. I will pray for you. Waan ko po yung kamay niya. Mutulo po yung dugo. Nilihans ko. Pinagaling po siya ng Lord. Nung una ako po yumakap sa kanya nang tumanggap siya. Pagkatapos ko po siya ipagpare ako na po niyakap niya, sabi niya, thank you so much.
Kinuha ko po yung pangalan niya, yung messenger. Binigay ko po yung messenger ko, yung atin pong Facebook, telephone number, para ma-communicate po siya. At binilis ko po yung trip niya. Nang patay po yung biyanan ko, siya po inilibing sa libingan ng mga bayani, Port Bonifacio. Ando doon po ako. Naalalayan ko po si Nanay Ellen. Buntis pa po si Nanay Ellen kay Rachel noon nang mamatay yung biyanan kong lalaki. Niyak si Nanay. Sundalo kasi yung aking biyanan. Ano po siya, sundalo ng South and North Korean War. Bayani po siya. Isa po siya sa napadala sa Korea para tumulong sa mga taga-South Korea against North Korea. Kasi alam niyo, isang nation lang yan Nahati lang yan Kasi ayaw nung South Korea na maging communist. Ayaw naman ng North Korea maging Christian. So, yun ang simula ng gulo. Tinulungan ng Amerika ang South Korea. Kaya hanggang ngayon, itong reason kung ba't galit. Ang leader ng North Korea mula sa lolo ng former president ngayon, hanggang sa tatay niya, hanggang sa kanya ngayon. At dinoktrinahan niya ang buong North Korea, ang lahat ng mamamayan ng hatred against America. Kasi Amerika ang reason kung bakit natalo sila at na-separate ang South sa North. Kaya ang tingin ng leader ng North Korea sa Amerika, sino man ang presidente ay monster, evil against them. Especially yung base ngayon ng US, malaki sa South Korea. And the South Korean government pay billions of dollars sa military presence ng Amerika na nakabase sa South. Kasi marami silang base doon. Nandoon yung mga high weapon nila na panlaban sa lahat ng klase ng operation sa bawat bansa na nakapalibot sa Asia. Kasi depende ng Amerika ng democracy. So, tapos na po yun, nangaral po tayo. Uminap po kami ni Nanay. So, ito pong biyanan ko, meron siyang kapatid na colonel, military, the same time attorney. Mas panganay ito roon sa biyanan ko. So, namatay po ito. Bago siya namatay, sabi ni Nanay, dalawin natin yung join ko sa veterans. So, kasi ateista. Dahil Colonel matalino, lawyer pa, pilosopo, hindi nila masyaran. Kasi nakakatanda, panganay sa tatay niya. Tingin lang, lahat sila takot. Kasi mula pagkabata, yun siya. Kaya sabi ni Nanay, tulungan mo ako pa kasi walang makasupil sa tiyuhin ko mamamatay na yun. Samahan mo ako, sharean mo. So pagpasok ko po ng Biluna, sabi ng tiyuhin niya, ikaw ba si Apostol? Sabi niya, agaw buhay na yung sa higa, nakataas yung paa. Kaya ba nga ikaw ba si Apostol? Opo. Nanonood ako ng program mo. Akong kausap dito. So, pinatanggap ko po siya. Tinalaw ng Lord yung Biluna, yung higaan niya po na lindol sa presence ng Diyos. Miyak po siya. Mapasalamat. Nawakan yung kamay ko. Namatay po siya. Pero ligtas. So nilibing din po siya. Doon din sa libingan ng mga bayani. At dumating po yung kanyang anak. Tumayo sa isang puno, hindi lumapit doon sa libingan. Madilim ang mukha, puno ng galit. At ang sabi sa akin ni Nanay, nung nakaburol po yung tatay niya, binaligtad niya yung kabaong. Diyan sa may Project 7 sila nakatira. Dumating siya ron para baliktarin yung kabaong. At yung kanyang tatay na nasa loob ng kabaong, lumabas. Dahil binaligtad. Sa sobrang galit niya.
At di ko na ikukwento yung kanyang background, pero murderer po siya. Nakita mo yung mata niya, nalilisik. Yung puso niya, walang awa kahit konti. Puno ng sobrang puot. Hindi po siya lumapit sa kabaong ng tatay niya. Nakagano lang siya sa puno. Malaking lalaki. Nilapitan ko po siya. Walang lumalapit sa kanya eh. Lahat ng mag-anak niya takot. Kasi nga murderer. Pero mong baliktarin mo yung kabaong ng tatay mo. Hindi ordinaryong buhay yun. Mga kamag-anak na nakikilama ito nagpulasan ng labasan sa takot. Binaligtad eh. Pagdating, tinaubi po niya yung kabaong. Sino sa inyo naniniwala yung patay gumalaw? So, laki po ang lalaki, sabi niya po sa puno. Ayun po yung tatay niya, ililibing na. Sabi niya. Grabe po yung lisik ng mata niya, pulang-pula. Walang lumalapit yung mga kamag-anak niya, doon lahat, hindi lumalapit sa kanya. So, sabi ko kay nanay, dito ka lang ha. Sabi niya, saan ka pupunta? Ako pupuntahan ko siya. Naku, wag kang pupunta. Baka saktan ka niya. Hindi ko po si nanay pinansin. Sabi ko, diyan ka lang. Pupunta ko ron. Wag kang pumunta. Wag kang mag-alala, kasama ko si Jesus. Lapitan ko po siya. Ito po yung distansya namin, sabi niya sa akin. Ba't ka sa akin lumalapit? Yung po bang tono ng sobrang tapang na tao na walang kinakatakutan? Yung isang salita niya, kung wala ka sa Lord at mahinang klaseng lalaki ka, talagang manginginig ka na eh. Kasi yung mata niya nalilisik. Ba't mo ako nilalapitan? Anong kailangan mo sa akin? Sabi ko, wala naman ka ako. Gusto lang kitang maging kaibigan. Naibihan ko po siya. Sabi ko, asawa ko ka ako ni Ningning. Yung pinsan ko. Sabi ko, yung pinakamagandang babae sa buong mundo. So, pinipilit ko po siyang pangitiin. Hindi siya ngumingiti. Nakbayan ko po siya. Actually, hindi mo siya pwede akbayan kasi talagang papatayin ka niya eh. Kasi murderer siya. Laging may baril na dala. Kaya lang, yung presence ng Lord, hindi niya ma-resist. Kahit gaano karami yung demonyo sa katawan ng tao, pag si Kristong sama sa iyo, dala-dala mo lahat ng mga demonyo na yung prose niyan. So, hinihiran ko po siya sa Lord. Marami po yung luwasan mga mata ko. Sabi ko, tumingin ka sa akin. Laking lalaki. Kaya ko, tumingin ka sa akin. Sabi niya, kaya ko, mahal ka ni Jesus. Miyak po siya. Parang batang maliit. Kada salita ko, mahal ka ni Jesus, nag-weeping po siya, umiiyak, nagpapalaw, parang batang maliit. Alam niyo, ang solusyon sa taong puno ng galit at gustong pumatay, isa lang, pag-ibig ni Jesus. Pinatanggap ko po siya sa Lord. Miyak po siya ng gusto. Nagpray ko po siya at niyakap ko. Ayaw niya akong bitawan. Ganun lang po kasimple murderer. Kahit sariling ama, ay hindi niya nirerespeto. Walang kinakatakutang tao. Grabe po yung bandage, sobrang lalim. Sa maiksing sandali, binago ni Jesus. Minamahal, I have 1,000 story to tell you. That is all true. Sa loob ng 37 taong ministry, I have encountered a lot of people. At kung wala ako sa Lord, akala ko yung na-encounter ko, naala ako sa Lord ay worst na bagay. I'm wrong. Nung napunta ako sa Lord, nakita ko yung so worst.
Kaya kahit dali mo sa kulungan, kahit bitayin mo, hindi sila umiiyak. Dahil puno sila ng hatred. 1994, nagpunta ako ng Muntinlupa, nangaral. Meron isang nakikinig po doon, Muslim. Life sentence po yung sentensya niya. Dahil marami siyang pinatay. Sabi niya, mula pagkabata ko hanggang ngayon, hindi ako umiyak. Binugbog ako ng magulang ko, tinali ako, sininturon ako, hinataw ako ng bakal, hindi ako umiyak. Puno siya ng hatred. Sabi niya, nakulong ako rito dahil yung mga kaway ko, binaong ko ng buhay. Pakarami kong pinatay. Hindi ako umiyak. Pero nung magsalita tungkol kay Jesus, hindi ako tumigil ng kakaiyak. At siya po'y tumanggap sa Lord. Ang sabi niya, lingkod ng Diyos, salamat. You see, wala pong sugat na malalim. Walang bandage na malalim. Walang gawa si Satan anuman. Gaano man kalalim, gaano man kalaki, gaano man katagal, na hindi kayang gamutin, hilumin, solusyonan ng Panginoong Jesucristo. Jesus said in John 10:10, the thief, the devil, come for 3 reasons. Number 1, to steal. Second reason, to kill. And third reason, to destroy. And Jesus said, but I came to give life and make that life more abundantly. Kaya napakapalad niyo, mga minamahal. Ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat at may gawa ng langit at lupa. Na tanging solusyon sa problema ng mundo at tagumpay niyo habang panahon ay nakatira sa inyo. Mahalin niyo po siya. Sundin niyo siya. Paglingkuran niyo siya. Sambahin niyo po siya sa espiritu at katotohanan. Bababa na po siya. Anumang araw, anumang oras para kunin tayo't pakasalan at ang kininhabang panahon. At ibahagi niyo po sa lahat ng tao. Una sa pamilya ninyo at lahat ng malapit sa inyo. Maniwala po kayo kung paano niya ako ginamit ng gusto. Ganyan niya rin kayo gagamitin. Kaya ang sikreto ng tagumpay ko ay sumasa inyo. Ang sabi ko, ang sikreto ng tagumpay ko sa lahat ng bagay at labanan ay sumasa inyo. At kung ano yung ginawa niya sa akin, ay gagawin niya rin sa inyong lahat. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.